Tara mga kakups, samahan nyo kami pumunta sa Marinduque. Pero bago ang lahat, tignan nyo muna itong motor ko. Napakaganda nga naman talaga. Wow naman! At dahil nga sa sobrang lakas ng ulan, kaya naman nagpatila muna kami dito. 2 hours later. Dahil nga nakarating na kami dito sa Lucena kung saan sasakay ka pa Marinduque. Hindi ko na nga pala nabidyohan kung paano kami nakarating dito dahil nga sobrang lakas talaga ng ulan mga guys. Kakita 'di ba? Bagyo pero lumulusom kami. Lumulusom kami sa ulan para lang makapunta ng Marinduque. Oh my God! Kasi yun tayo eh. Yun lang naman ang meron tayo. Mag-iipon, pagkatapos gagala ulit. Yabang-yabang nito. Dahil nga nandito na tayo sa gate ng Lucena kung saan papasok ka na pa Marinduque. 5 minutes later. Ngayon nga ay hiningian na nga kami ng ticket. Dito kung saan magbabayad ka ng ticket. Hindi naman talagang ticket na talagang ticket na sa barko. Ito is yung para lang sa ticket ng motor mo. After nun, doon na sa kabila yung saan na yan mga vehicle. Yan, pinapakita ko sa inyo. Meron nga din pala akong kwento sa inyo. Ito kasi is first time lang din namin mapupuntahan yung Marinduque kasi ininbitahan lang naman kami ng papa ng friend ng jowa ko sa birthday yan. Akalain mo yun? Birthday lang ang pupuntahan mo pero dinayo pa namin yung Marinduque. Dahil nga tapos na nga kami, eto nga nagmamadali na kami. Dahil nga ang sabi sa amin, maiiwan na nga kami dahil nga last trip na. So ito nga, nagkakaanuhan na nga kami kung saan ang daan kasi nga nalilito kami. Dahil naman sumusunod lang naman kami dyan sa kasama namin. Dito nga ay akala namin nahanap niya na yung daan. Kasi nga sobrang lawak talaga nitong fort na to. So pati kami nalilito rin. Kaya naman, dahil nga nakasunod nga lang kami, sige go. Okay lang, habang abot pa, sige. Lang. Akala nga namin, iyan na yun. Hindi pala, kasi hindi pala talaga dyan yung daan. Dun pala yun sa kabila. So, nagmukha na naman kaming tanga niyan. Pero okay lang. Ang lahat, meron nga akong kwento. Sabi nila, maganda daw sa Marinduque. Kaya naman sumama rin kami, nag-leave kami sa trabaho. Kasi nga gusto rin naming matry. Dahil nga gusto naming makita kung gaano kaganda yung Marinduque. Kasi 'di ba, once in a lifetime ka na nga lang uuwi. So why not? Kung may mag-aaya naman sa'yo, meron namang birthday yan, hindi mo na kailangan yung pagkain kasi nga meron na dun. Palang kinuwento sa akin yung tropa ko. Hindi pa nga kami nakakarating ng Marinduque, pero may kinikwento na siya sa akin nakakatakot. Pero syempre, hindi ko ikikwento sa inyo yun. Kasi isa rin naman akong matatakutin, lalo na't gabi pa. Kaya naman hindi ako magkikwento about sa mga ganon. Ang amin lang is gusto lang namin mag-enjoy. So dahil nga nakarating na kami dito sa barko, ito na lang ang aking kwento. Huwag na tayong magkakatakutan dahil nga baka ako hindi makatulog. Din, baka pati ako sisihin nyo. Nga pala, andito na nga pala kami. Kung makikita nyo, yan na yung barko na sasakyan namin. Last trip na nga pala yan, kaya naman pinapasingit na nga kami dyan. Yun nga lang, ito ay tinitingnan, kinukuha ang aming mga ticket. Kung saan babayaran na namin sila ng talagang ticket kasi ayan pang car lang yun eh, pang motor, yung ticket is hindi pa totally. So pinauna na nga namin yung best friend namin kasi nga susunod na rin naman na kami kasi malapit na aalis na yan, so kami na lang yung hinihintay. Wow naman! Wow! Mo yan, napakaswerte nga naman namin kasi diba kami na lang yung hinihintay. Oh my God! Siyempre, charot lang yon. Pero totoo talaga, napaalis na nga talaga yan. So, sasakay na nga kami dyan. Kasi nga, anong oras na yan? Buti na nga lang at maganda yung panahon. Hindi katulad kanina dahil nga hindi ko nabidyohan yung kanina kasi sobrang lakas talaga ng yung tropa ng jowa so, ito ko. nga isasingit kami na naman kami. Hindi kami makasingit kasi nga
Parang feeling namin lalabas talaga yung L3 na yan. Lalabas talaga yun eh. Hindi nga ako makapag-video ng maayos dyan eh. Alam mo yung parang feeling namin maiiwan kami. Kaya pinauna na namin palabasin yan eh. Kasi DOH naman din siya. And then ito na nga, ipapasok na nga namin tong motor namin. Bakit pa kasi nasa isip ko kotse? Wala pa naman kaming kotse. Pero malay mo, darating din tayo dyan, hindi ba? So, dito nga ipinapapara na nga kami dyan sa bab. Yung kasabi sa amin, itabi na nga lang namin dyan sa gilid. Kaya naman sinunod lang namin. Dahil nga nakasakay na kami, eto na nga at aalis na. Diba nga, tulad ng sabi ko, kami na nga lang talaga yung hinihintay nila. Napakaswerte talaga namin. 2 hours later. Ay, ito na nga, paalis na. Sobrang nakaka-excite talaga, guys. Ito nga pala yung loob ng Roro na sinakyan namin. Nga pala, oh my God, feeling ko may hilo na talaga ako, guys. 2 hours later. 5 minutes later. At eto na nga, nakarating na nga kami. So, kung makikita nyo, kumakanta na nga siya. Kumakanta na yung friend ng jowa ko. Talaga namang ngayon yung inaabang-abangan nila eh. Yung video okay lang talaga, yung pinunta talaga nila dito eh. Siyempre, charot lang. Siyempre, birthday din ng tatay niya. Siyempre, dahil nga hindi ako nakabawi kahapon sa sobrang pagod, nakatulog nga ako. So, eto pang gagawin pagkagising. Siyempre, gagala. Siyempre, maggaganda-gandahan ako. Tignan mo naman, napakaganda ko. Dahil nga kahit malakas ang ulan ay sobrang gala nga namin. Buti na nga lang dito sa dagat na to is hindi talaga siya diba, tignan siya sobrang ganda and hindi nga lang din siya umulan. Kasi hindi nga ako nakapag-video gawa nga kanina, sobrang lakas. Pero nandito na kami, biglang wala ng ulan. 5 minutes later. Ito ka, ang una naming nakita dito sa Marinduque. Sobrang ganda niya, guys. Wow naman! Wow! Wow! Mga troops, sobrang ganda as in na parang ayoko nang umuwi. Ayun yung jowa ko, nagbibideo rin siya ng motor niya. And guys, ito yung Marinduque. As in, wala akong masabi kundi sobrang ganda. Ang linaw ng tubig, white sand. Oh my God, parang gusto mo na lang dyan. Para ka nang walang problema. Kasi hindi parang wala ka talagang problema. Kasi peace of mind talaga yung makikita mo rito. Diba? Kung titignan nyo, napakaganda. Wala akong masabi kundi sobrang ganda. At ito nga yung behind the scene, yung maganda kong video, ito yun. Ayan yung kinalabasan. So, I'm so happy kasi maganda yung kinalabasan ng video ko. Sobra. As in, wala akong masabi kasi ang ganda nga naman kasi talaga. Ito nga pala yung buhangin niya. So, ipapakita ko lang sa inyo guys. Yan siya. Sobrang ganda. Ang cute ng alon. Ang cute ng mga bato. Parang ayoko nang umuwi. Paradise kung tutusin. Kasi malayo sa toxic na people, malayo sa Manila, kasi as in nasa province ka lang, iisipin mo lang ito. 2 hours later. 5 minutes later. At syempre, kahit gaano kaganda doon, syempre hindi tayo magpapahuli, lilibutin natin yung Marinduque. Dahil nga yung kasama nga namin, nag-aaya nga siya na pumunta daw kami sa bayan ng Santa Cruz. Kahagabi niya pa nga yan sinasabi na pupunta nga daw kami bukas. Pero nga dahil nga gusto nga muna namin lumibot, gusto nga namin pumunta sa dagat kung saan maganda. Yun nga lang, nagkaroon lang ng hindi inaasahan. Kasi bago namin marating yung dagat na yun, yung pinakita ko sa inyo, is nagkandaligaw-ligaw pa kami.
Inabot kami ng ulan, mga mi. Ang lawak kasi talaga ng Marinduque. Akalain mo yun, hindi namin ini-expect na maliligaw kami ng bonggang-bongga. Akalain mo, unang araw, day 1, mi. Day 1, mga tropes. Di ko na alam kung ano itatawag ko sa inyo, kung tropes ba o mi. Basta kayo nang bahalang mag-adjust. Pero yun na nga, balik tayo dun sa kwento ko. Nagkandaligaw-ligaw nga kami. Kaya nga tinawagan na rin namin tong tropa namin. At after nun, naggala na nga kami. Ito nga at pupunta na kami sa Santa Cruz. Sobrang ganda. Ang lamig pa nga niyan. So, kahit sobrang init pero malamig siya. So gala-gala muna nga kami dyan. Hindi nga namin alam kung saan ang papunta pero inunahan namin siya. Sabi niya lang naman, go lang. Siya nang bahala. Hindi na nga mapakali yung nasa likod. Nagpapapansin na nga siya. Kasi nga siya nagsabing mag-video nga daw kami. Kaya isama nga daw namin siya. Wag daw puro kami lang. Pero syempre, sasama talaga natin yan kasi siya yung kasama natin dito. Nga pala, ang grabe, ang alagang-alaga ka nga pala sa kanila. As in, unang dating pa lang namin, talagang inasikaso kami ng tatay niya, hindi kami pinabayaan. Ganito pala sa province, no? Pag pumunta ka sa kanila, talaga namang aalagaan kanila, aasikasuhin kanila. Yung hindi ka ma-OP na talagang bibigyan kanila ng pansin. Nakakatuwa lang kasi talagang welcome kami sa pamilya niya. As in, grabe. First time lang namin maano yung ganito na welcome ka. And then, ito na nga pala yung lugar kung saan papunta nga tayo sa Santa Cruz. Malayo-layo pa nga naman talaga dito. Naka-helmet nga kami niyan kasi meron palang checkpoint. Kanina nga, muntik na kaming mahuli. Kaya bumalik kami at kumuha kami ng helmet. So, ito na nga. Ayan yung guys, sama kayo. Ayan na siya, pinauna nga na namin siya kasi nga, syempre, baguhan lang naman kami. Wala naman kami alam dyan kung paano pumunta dyan. Kung baka mamaya maligaw na naman kami. 'Di ba? At saka tignan nyo guys, sobrang ganda ng daan. Kahit talagang province na province, yung daan na mapupuntahan nyo. And then, OMG, wala kaming masabi, sobrang ganda. Maliit lang siya, yung dito, yung barangay nila ha. Pero yung Marinduque, sobrang lawak yan. Makikita nyo na daanan ng handa pala namin yan. Yan yung mga cemetery nila. 'Di ba? Akala mo yun, akala ko wala silang ganun. Pero meron din pala. Sa bagay, province nga eh. Yun nga pala, ang ganda lang talaga tumira sa province. Kasi as in, yung parang makakapagpahinga yung utak mo. Mag-peace of mind ka, malayo ka sa trabaho, malayo ka sa toxic na people, malayo ka sa lahat. Alam mo yun? 'Di ba? Parang ang sarap lang sa feeling na, bakasyon muna tayo dito kasi malayo tayo. At dahil nga malapit na tayo, so ito na nga kaming dalawa. Pil na pil nga namin masyado yung pagbabiyahe nga naman. Sa bagay kasi talagang nag-enjoy kami. Talaga sobrang enjoy kami na as in wala kaming masabi. Puro na lang ba ito yung sasabihin ko? Walang masabi? Oo naman, wala na talaga ako masabi. Kasi talagang sobrang ganda. Wala na yung mata ko. Busog na sa paligid. Sa gandang-ganda, busog na ako. Wala na ako masabi. Iba pa. Sobrang ganda. Wag lang sana kaming ma-stranded. Kasi 3 days lang naman ng paalam namin sa trabaho. 3 days lang yung leave. Kaya naman dapat habang 3 days, susulitin na talaga. Nakalib nga kami niyan. And syempre sobrang lakas ng ulan. Buti na nga lang ngayon umaraw eh. Kahit pa paano, umaaraw siya, tapos umuulan. Yung patwag-subog lang din yung ulan. Pero maganda na rin yung gano'n kasi talagang marunong makisama tong bagyo eh. Kahit pa paano hindi siya malakas. Talagang, ay nako, wala na nga yung kasama namin, hindi namin alam kung nasan na siya. Kung nasa likod pa ba namin siya kasi hindi na siya nakikita ng camera ko. Pero hayaan mo na lang siya kasi makakasunod naman siya. Taga rito naman siya kaya alam niya yan. Yun yung sabi ko sa jowa ko ha. Kasi nga naman, hindi na nga namin siya makita kung saan siya nagpunta. Pero alam ko maya-maya lang makakasunod dyan. Pupuntahan kasi namin yung simbahan sa Santa Cruz. 2,000 years later. After ilang years, nakarating na kami dito sa Santa Cruz. At yan nga yung simbahan, napakaganda. Dahil nga nakarating kami, nagpapabidyo nga si aking jowa Ers. Sabi nga videohan ko at picturean ko rin siya. Pero syempre mamaya ka na, pinapaikot nga niya ako. Sabi ko, wait lang, kasi nga nagbibidyo pa.
Pero dahil nga masunurin tayo, sige go lang. Pero napakaganda. Ayan na yung Santa Cruz. Ayan yung sikat na simbahan dito sa Marinduque. Parang may naamoy ako hindi maganda. Sumaglit nga lang kami sa simbahan ng Santa Cruz kasi nga si nanay nagpapabili sa amin ng tinapay. So dumaan nga kami dito sa palengke sa bayan ng Santa Cruz. Kaya nga naman sabi ko maghahanap muna kami ng tinapay kasi yun yung request ng nanay ng tropa ng best friend ng jowa ko. Yung trop yun, si Paul. Nagre-request kasi yung nanay niya. So, kami na lang yung maghahanap kasi nga busy pa siya makipag-usap sa friend niya. Kaya naman, iwan na nga ako ng jowa ko at nauna na nga siya dun. Sabi niya sumunod na lang daw ako. Nakikipag-usap pa ako dito kay Paul. Kaya naman hinanap ko siya kung nasaan na ba siya. Asan pa nagpunta yun? Hindi ko nga siya makita eh. Nauurat na nga ako niyan kasi sobrang init din oh. Ang ganda ng panahon kaya tinuturo ko kung nasaan siya. Pero alam ko dun lang talaga siya sa gitna. Kasi dun siya nag-parking eh. At syempre, anong gagawin natin mga babae pag iniwan tayo ng lalaki? Syempre, hindi tayo susunod. Hindi natin nahabulin yung mga yan. Kapal naman ng mukha nila para habulin sila. Charot! Syempre, hinintay ko na lang siya dito. Ayoko namang sundan pa siya. Dumbala siya yan. Iniwan niya ako, balikan niya ako. Ganun lang yun. Pero syempre, alam ko namang hindi niya ako kayang iwan. Mahal na mahal kaya ako yan. Charot lang. Hindi, totoo yan. Hindi ako iiwan. Alam ko kasi nanguha lang siya. Kinuha niya lang yung motor niya kasi ayaw niya dun mag-park eh. Alam ko dito niya yung ipa-park. Kaya naman wait ko na lang siya. Hinihintay ko talaga kung nasan siya eh. Hindi ko siya makita. Hindi siya makita ng mata ko. Pero ayan na siya. Ayan. Punyeta ka. Andun ka lang palang hayop ka. Hindi lang kita makita. Hindi, dito na siya magpa-park kasi nga syempre baka mamaya bawal dun. Ay dito mas maganda tsaka kitang kita kasi andito yung friend ni Paul sa barangay. Sandito pa si Paul kaya naman dito na lang din niya ilalagay yung motor niya. Tsaka mas maganda kasi may nakakakita kung saan yung motor mo, kung sino magbatay ng motor mo. Kaysa naman doon sa walang nakakakita. Mahirap na hindi to ating lugar. Hindi naman natin masasabi pero mas maganda ng sigurado. Sabi ko nga, i-park niya na yung motor niya doon sa gilid. Kasi nga, syempre, 'di ba? Nang mamadali din kami. Gusto ko na rin kasi umuwi and gusto kong matulog. Wala na lang ata akong ginawa dito sa Marinduque kundi matulog. Imbis na magkala, gusto ko na lang matulog. Kasi parang ang sarap na lang matulog kasi ang hangin. 2 hours later. 5 minutes later. Sige na. Saan tayo? Ano nga hanapin natin? Tinapay ni natin. Yung tinapay ni nanay na sabi niya masarap. Grabe, minit dito guys. Perfect na perfect. Marinduque. Ah! Minit. Ayun o, tinapay. Pero ano, tinapay na masarap. Bango naman. So, wala naman dito mabibili ng like pasalubong. Guys, look at that. Tayo. Simula tayo. Mainit. Mga sireles. Tapos bigla may umila ng cellphone. Uy, gago. Saan tayo, di? Ikot-ikot lang. Titingin lang. Nahirapan ako sa helmet. Kala ko naman bibili ka. Sunog na yung mukha ko sa init. Kaya ka naman din sa vlog ko.
Ano na yung tinapay ni nanay, hindi na natin na ano. Naghanap kami tinapay ni nanay, hindi na namin nakita. Hindi ko alam kung ano tinapay. Tanong natin kay Paul. Kasi grabe, tignan mo, sunog na yung mukha ko. Ayun ang Ayun! Nakita na namin yung tinapay ni nanay. Perfect. Ayan. Ayan na. Anong tinapay yung gusto ni nanay nga? tayo na lang. Linggo pa yun, linggo, lunes. Ang dating ay apat na naman ng mga kainin. Baka pandesal yung lakad. Eh, may pandesal pa kayo yan. Talagang pandesal talaga. Seryoso ka? Baka gusto ni nanay ito, pandesal ko or yan. Limang panis, tapos limang panis. Pagka nahanap na namin yung tinapay na pinapahanap ni nanay. Sa bunisik niyo pala na katrabaho yun. Ano ni Paul kapatid. Dami mong binili ah. Oo. Yung piraso. Anjing, hindi oh! Narabito ka! Inakat nila pag nakarap yung camera. Dapat ikay na Ayaw ko yung Nangiyak ka talaga. Thank you po. Thank you, te. Ang tinapay ni nanay, bao. Tingin ka kasi akala ko bibili ka. Asa si Paul? Doon? Tinapay lang naman ni nanay ang gusto. Init, baka gusto mong pumasok dyan. Ang init eh. Grabe, sobrang init. O, wala naman ang bilihan dito ng mga ano. Diba? Buti bumili ako dun. Pasok tayo dito sa loob. Ay, pan! Ay, idol! Ay, ang daming tinda. Hindi na tayo daw, wala na dahan dyan. Nakinit. Tuwikat lang kami. Ay. Wala po kayong pananagutan sa inyo pong mga anak. Ngunit po, sa mga magulang, mga anak na naglalaro, sa bisig na Okay. ay pinakikita Ano, kaya mo pa? Ang init, wala na guys. Pagod na kami. Tinapay lang ha. Tinapay lang habol namin. Motit na yun. Pedro lang. Baka gusto mo. Ano yun? Pedro lang. Gag. Ay, ang init. Ay.
Sarap niya, no? Liwat yung race. Parang siya dyan. So, asa na si Paul? Ayun na si Paul. Ayun na si Paul. Yung ina mo, Paul. Yan na. Okay na. Mamaya ulit. Parang may naamoy ako hindi maganda. Alis na sana kami kaso hindi nga lang umandar tong manibela ni jowa ko. Kasi ito talaga ang sakit ng gripin. Pag nababasa siya ng ulan, hindi siya umaandar. Parang, alam mo yun, yung pag nabasa ka, ayaw mo na umandar. Ganun. Kaya naman pinalitan niya. Inaayos niya nga. And then, okay lang naman maghintay. Huwag lang talaga tumagal kasi nung mga nakaraang araw. Siguro nung bago kami pumunta sa Marinduque, kasi di ba ulan ng ulan, nababasa siya. Hindi talaga as in umaandar, inaabot ng 1 oras, 2 oras. Buti na nga lang ngayon marunong makisamin. Buti na nga lang talagang may dala siya na napapalitan agad. Diba? Kasi ang hirap eh. Kung ganyan, babiyahe kami tapos hindi siya totaling gumagana. Mas mahihirapan kami. Baka mamaya mag-commute kaming malala. Pero buti na lang talaga mabait si Lord. Hindi niya talaga kami pinabayaan at binigyan niya pa talaga kami ng gabay. Kaya naman, dahil nga sa wakas natapos na rin siya, kaya naman ito na at kami nga'y maglalakbay pa. Malayo-layo pa ang aming lalakbayin dahil nga meron pa kaming pupuntahan kung saan sinasabi ni Paul na isa rin nga daw sa magandang pasyalan. Kasi dagat din yun eh. Isa rin daw sa magandang, mas maganda pa daw sa napuntahan namin nung unang pinakita ko sa inyo yung video. Mas maganda pa nga daw doon. So, kaya naman, sabi namin, sige, syempre, papaawat pa ba kami? Eh, sinabi mong maganda eh. Syempre, kasama kami dyan, mag-go kami dyan. Maganda yan eh. Nahirapan nga rin pala ako sumakay sa motor ni D, kasi talaga, sobrang taas na talaga ng motor niya. Sa bagay, para din naman sa akin to. Pero grabe, ang hirap pag mataas ng motor. Ginawa mo namang big bike to, pinahirapan mo pa ako. Mga pala nagpaalam na rin kami kay tatay dyan. Pati kay ate kasi aalis na nga kami. Pasalamat na nga lang kami dahil nga binantayan mo to. Grabe tong first day namin dito sa Marinduque. Ang daming ganap. Ang daming talagang hindi sinasayang na araw at oras. Kasi naman talaga pag nandito ka, syempre 3 days lang yan. Lulubos-lubusin nyo na yan. Hindi naman pwedeng matulog ka lang ng matulog. Eh kasi naman nandito ka. Syempre ako kahit inaantok ako, gusto ko pa rin gumala. Inaaya ko pa rin tong jowa ko na gumala kami. Kasi nga naman, minsan lang to. Minsan ka lang payagang mag-leave sa trabaho. Kasi 'di ba wala naman tayong ginawa kundi magtrabaho ng magtrabaho. Minsan wag puro trabaho lang. Magsaya ka rin. Mag-leave ka, mag-enjoy ka, mag-peace of mind ka. Kasi sa trabaho diyan mo makukuha yung stress, yung depress. Kaya naman ako, ilang beses naman na ako na-depress, na stress kasi sobrang hirap maging sales. Hindi naman sa lahat. Madali naman. Pero syempre yung mga customer mo na i-stress ka, ma-stress ka sa benta. Gano'n na parang, ay my God. Parang gusto mo muna mag-peace of mind. Buti na lang mabait yung boss ko at pinayagan niya kami. Pinayagan niya akong mag-leave. Kahit papaano. Ang paalam ko nga 1 week. Kasi hindi natin masasabi, what if ma-stranded tayo, hindi ba? Kasi naman sobrang lakas ng ulan. Etong Marinduque, center siya ng Philippines, and then may yung Mataan dito sa Marinduque. Buti na nga lang hindi talaga siya yung totaling bagyong-bagyo, kasi yung bagyo lumabas na, pumunta na ng Mindoro. So dadaanan na kami kahit papaano, okay na, kasi kung makikita nyo maganda yung panahon, mainit,
Talagang sobrang tirik ng init dyan. Pero kahit matirik yung init dyan, grabe malamig pa rin. Para kang nasa Tagaytay. Depende sa inyo kung ano yung na-experience nyo. Ito kasi yung na-experience namin na talagang sobrang lamig. As in, yung mainit pero malamig pa din. Yun eh. Sa bagay, siguro kasi Baguio, depende iba siguro pag summer. Pero syempre, magkailangan natin mag-enjoy. Kahit ngalay na yung kamay ko, kahit inis na ako sa bag ko, kasi as in, parang gusto ko na lang, ayokong magkaroon ng problem. Gala yan eh. Syempre pag gala-gala, iniiwasan ko rin awayin yung jowa ko kasi may time na pagka trip ko, syempre ganun tayo, di ba? Pag trip natin, mang-away. Hindi ako ganun eh. Pag trip ko siyang awayin, aawayin ko siya. Kasi pagka naiinis ako, kunwari, hindi ko gusto, basta ganun, mabilis na lang ako mainis sa kanya. Pero dahil nga malapit na nga kami, sige, balik na tayo dito, malapit na nga pala kami, nagtatanong na nga kami kung saan banda yung, ewan ko anong tawag sa lugar na yun. Basta yun na yun, nagtanong na lang kami, and sabi malapit na nga daw. At ayun na nga si Paul, nauuna na nga siya, kasi siya lang naman may alam dyan. Nga pala, ang daming talagang palayan dito. Ang sarap. Yung parang, hindi ka naman mamproblema kung may bigas ka, kasi may palay ka eh. Diba? Napaka mo talaga sa yaman ng Pilipinas. Ang ganda talaga ng, madami pa naman, pero maganda talaga din sa Marinduque. Ayan nga, dito na nga kami papasok. Sobrang lubak-lubak nga, pero okay, sulit. Talaga sulit yung layo. Ang layo eh. Papansin nyo, kanina pa kami nagdadrive at ngayon natapos na. Yun nga lang, parang may ginagawa pa. Meron na naman ditong ghost project na hindi na naman natapos. Ayan nga pala siya. Sabi niya maganda, pero parang maganda naman, pero parang mas maganda pa rin yung una naming napuntahan. Kung ano talaga yung una yung napuntahan, mas magagandahan ka pa rin pa talaga doon. Maganda siya kung hindi lang siya ginagawa. Medyo disappointed, pero maganda pa din kahit papaano. Happy pa rin naman ako kasi kahit papaano napuntahan namin, sulit din naman yung punta kasi talagang 'di ba, hindi ko na talaga maipinta yung pero maganda, wala akong masabi. Yun nga lang, medyo ginagawa lang kasi talaga siya. Pero okay din kasi kahit papaano nakita namin, pero mas gusto ko yung una namin pinuntahan, yung una kong binidyo. Maganda din siya, parang yung una din kasi parehas lang eh. Parang ganun lang, mas maganda lang yung sa una. Sa kanila kasi, nilagyan kasi ng alam mo yung parang tinakpan. Para pagka lumaki yung alon, hindi masyadong makita, hindi masyadong mabaha. Ayun nandun sa gulo. Ito yung kabuuhan. Kayo na mismong humusga. Pero ang ganda rin, white sand. As in mababa, mayroon nga rin pala mga batang naliligo dyan. Akit na nga pala ako doon kasi nandun sila eh. Pumunta sila doon sa taas. Ayun yung mga bata pil na maligo. Kasi ang ganda naman din talaga. Sobra. Ang cute, white sand. Talagang as in sa Manila kasi ilat yan. Char lang. Hindi, ang ganda. Makita ko kasi talagang nandun na sila. Gusto kong makita yung taas. Kung ano yung itsura. Kung maganda yung kinalabasan. Pero ayan, ganyan siya. Ayan. Pero maganda rin yung ginawa. Kasi talagang hinarangan. Para iwas din sa yung malakas yung alon. Parang tsunami, like ganon. Siyempre, sumaglit lang kami and then umalis na rin kami kasi may isa pa kaming pupuntahan. Siyempre, hindi pwedeng sasayangin yung oras, mga ti. Kailangan natin talagang lubos-lubosin. Kasi para bukas, iba naman yung pupuntahan nyo. Lubos-lubosin kasi bukas magmamarinduque loop kami. So, ngayon lubos-lubosin na natin. Kahit first day, lubosin na natin to. Hindi tayo pwede magpahuli. Diba? Pero nga, napapansin namin wala na si Paul. Pinag-usapan namin na si Paul kasi umistop siya eh. Inisip namin baka mamaya nasiraan siya. Kaya naman sabi ko kay Jowa na wait lang namin, hintayin natin baka mamaya pasunod na. Kaya medyo binagal-bagalan niya yung pagpapaandor. Pero wala pa rin siya sa likod namin. Sabi ko baka sumunod lang din siya. Kasi minsan pawala-wala yun or baka may pinuntahan lang. Minsan kasi nag-aalala kami. Kahit sabihin natin kanila lugar yan. Hindi natin maiwasan baka mamaya masiraan, maplat, like mawala ng gasolina. Kasi ang hirap ng gasolin dito. Not totally, pero yung gasolin nila dito is litro.
okay naman, maganda naman. And syempre, after na, uuwi muna kami kasi kakain muna kami. So, sobrang layo ng lugar nila. Dulo-dulo pa sila, as in sa pier. Sa pier pa sila, dun pa sila. Talagang, syempre, maaga pa naman yan. Ay, na pala si Paul, nauna pala kami sa kanya. Akala ko nahuli siya. Ay, kaloka. Pawala-wala kasi talaga tong taon to. Pa-stop-stop kung saan nagpunta. Kaya akala ko nawala na. Ano ba yan? Nagagaya na ako sa salita nila. Ganito kasi sila magsalita. Pero Tagalog din naman. Halo-halo na rin kasi sa Marinduque. Yung Tagalog, Bisaya, Marinduque. Halo-halo. Tsaka, sobrang lawak pala talaga ng Marinduque. Pabilog kasi yan eh. Talagang, ay grabe, sobrang lawak niya na parang bayan-bayan lang naman siya na maliliit na lugar. Pero malawak. Ang dami nga namin gustong puntahan. Pero syempre, ipagpabukas natin yon kasi hindi mo kakayanin ng isang araw lang. Kasi kung isang araw mo lang yan, pagod ang aabutin mo. Pero okay, sulit. Dito wini-wait nga namin si Paul kasi talaga sobrang tagal. Hindi lang namin siya nakita kung saan siya nagpunta. Kaya naman sabi ng jowa ko, balikan nga namin. Baka mamaya na paano na.